Pakinggan ninyo ang pasabog ni PRRD. Binabanatan niya ang COA. Kasi daw ang mga COA pala takot mag-audit sa mga congressman. Never once na mayroong may COA na nag-audit sa Congress, sa mga congressman. Ayan, booking na ni PRRD. O, ngayon, lumabas na ang baho ninyo COA at kayong mga congressman. Kasi, ang congressman sa Congress, sila ang humahawak ng budget. Kapag inano mo sila, inimbestiga mo sila, iipitin yung budget mo. Iipitin nila, pwede nilang ipitin ang mga budget sa mga ahensya. Kapag mayroong kang ipapalabas na baho nila. Ayan, mismo na si PRRD. Binobuking na kayo. Takot pala ang mga auditor sa COA. At sabi pa nga ni PRRD, yung iba daw dyan, nababayaran. No, mga mukhang pera pala kayo, mga kupal kayo, Grabe. Sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan. O magtanong tayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Oh my God. Paghanap kayo ng isang red flag, and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Kasi ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa General Auditing Office is controlled by Congress. See? Ayan So, malinaw. Malinaw yan. Actually, totoo naman yan. Ang Congress kasi talaga, ang may hawak. Tandaan ninyo, kaya nga sila nang ba-blackmail ng mga agencies ng gobyerno. Pag kinontra mo sila, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari, pagka merong mga project na gusto na makuha yung congressman, tapos etong secretary parang tila hindi pumabor, nako po, pagdating ng budget deliberation, diyan sila sumisita. Diyan sila bumabawi. Kaya nga meron mga diyan na demanda di ba, na demanda, nakulong. Tapos nung pagdating sa budget deliberation, binawian yung nagkaso sa kanila. Na ahensya ng gobyerno. Di ko na lang papangalanan ko ano yun, pero ganyan gumante ang mga congressman. Pasensya na, pero that's the real thing na nangyayari sa Pilipinas. Every time na meron silang gusto at hindi nila nakuha doon sa agency na yon, aawayin nila yung agency na yon. Kaya ang COA takot dyan. Yes. Kasi para hindi magka-problema sa budget. Tandaan niyo, naalala niyo yun, di ba, yung panahon ng PCOO noon? Na pinagtulungan siya ng mga kapwa niya doon, mga inggitera. Nakipagkuntsabahan sa mga congressman, congressman para hindi may pasa. Kaya napilitan si Mocha mag-ano noon . Anyway, talaga naman magre-resign siya kasi tatakbo siya. Kaya nga, eto, napakalinaw yan. Ginagawa yan. Pinamba-blackmail yan ng mga congressman. Pag hindi nasunod, o pagka, may mga time alam ko yun Alam mo kung bakit? Isa sa mga naalala ko nun. Hindi ko na lang sasabihin, pero sasabihin ko na rin. Maggahaman nga, mga congressman pala ngayon, mga gahaman. Isa po sa mga nangyari noon,
meron si Mocha mga binabanatan ng congressman, iba mga politiko. Budget deliberation na sa Kamara. Sinabihan siya. Sinabihan si Mocha. Sabi mo, sige na, favor naman. No? Ano yun? Tahimik ka muna. Huwag ka muna magdaldal, ha? Huwag ka muna mag-post sa social media mo. Huwag ka muna mag-post sa Facebook mo. Kasi binabantayan ni congressman ganito, binabantayan ni congresswoman ganyan. Pagkatapos na natin ma-approve yung budget, doon ka na uli mag-ingay, ha? Mga congressman, ha? Hindi, totoo po. Walang biro. Totoo naman kasi. Yun ang talaga nangyayari sa Kamara. Talagang iniipit nila. Kaya noon, tumahimik muna si Mocha noon. Mga 2 months before the deliberation ng budget. Tahimik muna siya. Sige, birahin nyo ng birahin. Kasi si Mocha noon, tandaan nyo, di ba, binibira si Pangulong Duterte na kung sino-sinong politiko. Dinidepensa ni Mocha. Binabanatan niya. Tapos, nagagalit ito mga to, sasabihin, PCO ka na, hindi ka na dapat, dapat nga, sabi nga nila, pinapatanggal nila yung mga kauson vlog, Ganun katindi. So sabi, tumahimik na lang si Mocha, sige, tahimik na nga muna ako. Bago kasi mag-budget deliberation, kawawa naman yung buong ahensya. So tumahimik na lang muna siya. Diba? Hanggang nung na-approve, tsaka daw uli siya bumanat. Ganun talaga kasi ang ugali ng mga kongresista na yan. Na pagka hindi nasunod, yung mga project nila, pag hindi yayariin nila yung agency na dadaan sa nila. Kasi kahit sino pwede ka mag-join pag budget deliberation, pwede kang pumasok. Tapos kontrahin mo ng kontrahin, ipahiya mo yung mga ang problema pa diyan, hindi ka pwedeng sumagot. Ang sasagot diyan yung sponsor nung ahensya ninyo. Kaya nga pansin niyo ang naglalaban diyan, dalawang kongresista, yung sponsor ng budget nyo at saka yung kumukontra kung sino man yung animal na yan. Ganun dun. Kaya nga medyo, alam mo, kakaiba rin dyan sa sa Kamara. Kakaiba talaga dyan. Kaya hindi yan pinapalagan ng COA. Hindi yan fina-flag ng COA para hindi maipit yung budget nila. At the same time, isa nga sa sinabi pa nga ni Pangulong Duterte, nabibigyan daw yan, yung mga COA. Okay. So, ayan, narinig nyo na ang banat ni PRRD. Talagang takot pala ang COA dahil ang budget nila nasa Congress, hinahawakan ng Congress. Kaya, walang magki-question, walang mag-liquidate sa mga congressman. Yun na yun, kawawang Pilipinas. Pira ng mga taxpayer. Pinapaikot-ikot lang ang taong bayan. Kaya pala, ganito pala kagahaman tong mga kupal na mga congressman. Mga walang hiya.